Ano ba yung nangyari sa love story po ninyo? Ang palagay ko, hindi na kami maghahalikan. Hindi na. Bakit Wala naman nang po? balikan. Bakit po, Buti pa si Manny Pacquiao, naghalikan na kami. naghalika? Oo nga. Aring Erap, naghalikan na kami lahat. Ay, naku, paano yan, BBM? Wala ka ng kahalikan nito. Nakakatawang banat ni Chavit Singson kay BBM, mga kadonatics. Viral! Paano naman kasi? Sinabi niya yon. At eto mga kadonatics, isang malaking epekto sa Pilipinas ang hindi pagbibigay ng tariff discount ng Amerika sa mga produkto na papasok sa Pilipinas. Ay napaka-embarrassing nga talaga mga kadonatics. Bakit? Napakalapit at close ally ng Pilipinas, hindi man lang nabigyan ng zero tariff. Kawawa. Eto, panoorin natin mga kadonatics. Bakit bigla nyo pong kinakalaban ang ating Pangulo? Pareho naman po kayong mga batang Ilocano. Ano po nangyari? Bakit kayo nagka-falling out? Bakit kayo nagkaroon ng tampuhan? Kayo na po magkwento. It's complicated ho ba? O paano? Ano ba yung nangyari sa love story po ninyo? Ang palagay ko, hindi na kami maghahalikan. Hindi na. Bakit Wala naman nang po? balikan. Bakit? Tagahalikan pala to sila mga kadonatics. Ay, naku, paano yan, BBM? Wala ka ng kahalikan nito. Sige. Bakit po, Buti pa si Manny Pacquiao, naghalikan na kami. naghalika? Oo nga. Aring Erap, naghalikan na kami lahat. Ito ba talaga nakita niyang never? Never say Never never. say Palagay ko, never. wala na Bakit dahil po? na- Kaya nga. Ano to? French kiss? Ano Sobra naging na ugat? ang ginawa ngayon, ang corruption na issue ngayon, ito ang pinakamalaking parang sistematikong sinadya. Mula pag-upo niya, inumpisa na nila hanggang 3 taon lang 500 mahigit na bilyon ang binigay sa flood control lang. Pero trillion lang. Almost lahat ng departamento may grappling corruption. Almost lahat. So, ito lang, flood control, doon mo na makikita. Kaya marami nang puputok na yan noon, kaya nilaglag na yung mga kasama niya. Sino ang kasama po niya? If you recall yung zona, sinabi, mahiya naman kayo. Opo. May magsasabi na kasi hindi na mapigil sa dami ng project. Because they claim to have 9,800 project. Sumisigaw na may mga ibang probinsya, inunahan niya. Gusto niya siya pang hero. Pero lahat yan, walang mangyayari yan kundi naprubahan. Ang GAA or yung National Expenditure, walang lalabas yan kundi niya i-review muna, aprubahan niya. Opo. So, nung review niya, tinanggalan lang niya ng yung 500 billion, tinanggalan niya ng 29 billion. So, meron pang natirang 400 Almost 470 billion. 70 Tiwan, billion oo. na pinagpipiestahan ngayon yung mga contractor. Oo. But anyway, lahat yan, hindi ko masisi yung mga contractor. Ang sinisisi ko dyan, sino nagbigay sa kanila? Yung mastermind. Yun ang Yan lang. hanapin natin. ICI, sino nagtayo niyan? Siya. PBBM. Paano pinagprotektahan na rin si BBM eh. Ayaw pa ipakita sa TV. Pero ila-live stream na po ho daw. Daw, pero wala pa. Let's wait and see. Isa lang ang hiningi ko matagal na. Ilabas ang Ilocos Norte, hanggang ngayon wala. Pati sa Senado, hindi pinapakita. Why? Kasi yun ang balwarte niya. Yan ang balawarte niya. Para malinis siya, bago magbintang. Yun Unahin lang. niya ang probinsya niya. Oo. Tapos kami lahat, imbestigahan, walang no exception. Pa yan, maniniwala tayo. Tama talaga mga kadonatics ay talagang dapat makinig na to si BBM sa mga hinaing ng taong bayan, especially sa kako Bicolano niya mga kadonatics. Ay talagang dapat na siyang makinig. Ha? Kung totoo talagang concerned siya sa korupsyon, dapat imbestigahan niya ang Ilocos Norte first. Pero wala never mabanggit mga kadonatics na may kalokohan sa Ilocos Norte, sa baluarte niya, na si Sandro Marcos meron ding project. Di ba? Wala. Ayun. At eto mga kadonatics, ang nakakahiyang pangyayari kay BBM sa ASEAN Summit patungkol sa zero tariff na ibinigay ng Amerika sa Cambodia, Thailand, and Malaysia, habang sa atin mga kadonatics ni hindi nga nabawasan ng 1%. Tapos sinabi pa ng Malacanang mga kadonatics na hindi daw tinanggap doon para daw sa mga local businesses
good for local businesses. Nakakatuwang mangmang mga kadonatics. Kami pang ginawa yung mangmang. Samantalang pagkatapos bumisita ni BBM sa Amerika, na binigyan lang ng 1% discount mga kadonatics from 20% to 19%, sinabi nyo, Malacanang, na maghihingi pa kayo ng discount sa taripa up to 15%. Yan talaga yung mga sinasabi nyo. Pero ngayon, sinabi nyo na hindi nyo tinanggap. Pagkabungok, huwag nyo kaming gawing mangmang. Eto, panoorin natin. I got bothered po nung nabasa ko po ang inyong interview sa mga pahayagan na sabi niyo po, no, the Philippines was left out in the cold. Dito po sa nakaraang pong ASEAN meeting sa APEC po dahil po ang mga kapitbahay po natin, ang Malaysia, Thailand at Cambodia, may nakuha silang mga 0% tariff. Habang ang Pilipinas, parang hindi pa yata sigurado, no, kung nasa 19% ho ba? Ano na ho ba ang estado? Kayo na po mag-explain why you made this comment po that we were left out in the cold. Alam mo, Mickey, itong bagong binigyan ng Amerika sa itong tatlong bansa, last week lang ito. Nasa Malaysia ako. I attended the ASEAN Business Advisory Council meeting. Okay. So, nandun kami, kaya parang nabigla rin kami. Uy, ba't meron sila? Wala tayo. Di ba? Yes. Kasi alam din natin na yung ASEAN meeting, nandun si President BBM. Yes. So, of course naman, palagay ko, sabi ko, malamang meron siyang one-to-one meeting with the President Trump. Di ba? Pero sa tingin ko, busy si President Trump, saka busy rin si BBM. Kaya yung nabalita namin na meron daw one-to-one, hindi natuloy. Okay? And then, lumabas ang news, ang hiniling naman natin, kung meron ibang special concession sa ibang bansa, at saka yung bansa na Malaysia, Thailand, mas malaki ang trade deficit ng Amerika sa kanilang dalawa. Meron tayong trade deficit, hindi naman ganun kalaki. Kung sa puntos na yon, dapat mas favorable yung dapat ibigay sa atin. Okay? But Tama, whatever diba? it said, na-clarify ni Secretary Frederick Go, sabi niya, na pinaliwanag niya na meron pang other conditionalities na hindi lang pwedeng basta-basta na tatanggap ng zero tariff. Pero may mga iba masasacrifice. So, pinaliwanag ni Secretary Frederick Go. So, sabi ko, ay sige, at least naman ngayon, alam natin. Kaya yung Talagang tayo pa ang ginawang mangmang mga kadonatics, no, sa pagsasabi nila na hindi tayo basa-basa tatanggap ng zero tariff. Ewan ko na lang talaga. Pati yung mga namumuno sa ilalim ni BBM mga kadonatics, bangag na din no? meron ako isang interview, sabi ko, next year, tayong mako-host ng ASEAN Business Investment Summit. Malamang out of the invitation of the President BBM, pupunta din si President Trump sa atin. Baka next year makakuha tayong special concession. In other words po, yan lang ang wish lang. Yan lang ang wish lang. yes, Ang tanong mga kadonatics, kung pupunta si Trump, noon pumunta siya nung si Tatay Digong ang chairman at siya pa yung presidente. Talagang grabe. Ang galing ni Tatay Digong. Ewan ko nga rin yun kasi parang ayaw niya kay BBM. Sir George, in other words po, let's put it in layman's terms, no? Bakit po itsupwera yung Pilipinas sa tingin nyo? Yung baka meron silang preliminary na meetingan na baka we'll have to wait and see. So we Ano can ba yung see. total picture na itong arrangement? Okay? Ang nabasa ko sa ibang analyst na sinabi niya na ang Thailand at saka ang Cambodia meron silang uptake, no, advantage.
Yung pangako ng Malaysia sa Amerika, malaki ang pangako nila. So, as of now, how it will pan out, no? May mga iba, alam mo na kay President Trump, yung pinalabas sa news, madalas, hindi naman nakapako yun eh. He changes his mind eh. Yeah. So, Sir George, where are we currently right now? Because I remember po in the We are beginning. 19%. So, naniniwala ba kayo mga kadonatics na ganun-ganun na lang? May reason kung bakit hindi tinanggap yung zero tariff? Tapos ngayon, they're hoping next time sa 2026 na dadalo si Trump at hingi tayo ng special concession. Ha? It means mga kadonatics, may hope pa rin sila na bababa yung taripa. Wala na talagang silbi yung Pilipinas. Ayaw na ni Trump mga kadonatics. Actually, noon pa yan. Wala talagang pakialam sila sa atin mga kadonatics. It's just that ginagamit lang tayo for the sake of Taiwan and American relationship. Ginamit nila yung Pilipinas mga kadonatics through EDCA para makapagtayo ng mga kampo dito in case kung may bakbakan sa Taiwan at China. Yan na lang talaga yung nangyayari ngayon mga kadonatics. Ganyan lang ang paggamit nila sa atin. And beyond that, we are nothing. Naalala ko yung sinabi ng isang Marine, American Marine mga kadonatics. At sinabi niya talaga mga kadonatics na wala talagang mapala yung Amerika sa pagkikipag-ugnayan sa Pilipinas. We don't like you. We are not in any form concerned about the interests of the Philippines. Grabe talaga yung mga kadonatics. At for the last statement for this video mga kadonatics, panoorin natin to. Basahin natin to. Nakita nyo naman sa screen. Ito mga kadonatics. I was just surprised. Unknown facts. It's an international Facebook page mga kadonatics. China has the panda. Australia has the kangaroo. What does your country have? Of course mga kadonatics, ang dami mga Pilipino ang nag-comment dito. At ito ang sinabi nila. Buhaya! Speaker sa Congress, isang tambakol. Buhaya! There's a lot of crocodile. Cross na adik, Carabao. Crocs, buhaya. Lulong buhaya. Mga kadonatics, galit na yung Pilipino talaga. Kahit saan na lang comment mga kadonatics. Basta pwedeng i-comment against the Philippines. Ay nako, kawawang Pilipinas talaga, di ba? Nahihirapan na tayong makabangon nito dahil sa ginagawa ni BBM. And as far as I know, mga kadonatics, we are going down instead of going up. Ewan ko kung saan tayo after 3 years. Sana man lang mga kadonatics, itulog na lang natin yung natitirang taon ni BBM, tapos magka-election na, ilagay natin yung tamang tao. Of course, alam na natin kung sino. Inday Sara Duterte. At kung sino mang mga Duterte, mga kadonatics. Talagang magaling yan sa pagserbisyo. Thank you so much mga kadonatics at ingat palagi. Please don't forget to subscribe and like this video. God bless you. Bye-bye.